Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video nito, pag-usapan natin yung isa sa pinakamagandang negosyo na simulan mo sa taong ito. Simulan natin ang video nito pagkatapos ng intro. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning and happy holidays. Dahil patapos na po ang taong 2023 at papasok na rin po ang taong 2024. Kamusta naman po mga kababayan, mga ka-agribusiness at mga ka-business minded? Sa ngayon po, andito po ako sa Nueva Ecija. So I really appreciate the place and people of Nueva Ecija. Mga tao dito talagang masisipag. The best na experience ko dito ay isa sa pinaka number one na pinagkukunan ng agricultural products. Isa na dito yung palay. Dahil ang Nueva Ecija, the rice bowl of the Philippines. Ito ang Nueva Ecija. Kaya maraming palayan dito. At pinakapatok na negosyo dito ay bigas, palay. At sa agricultural business naman po, ang pinakapatok dito ay ang rice milling. Alright. Ayan, sinabi ko na sa inyo. Meron na kayong idea. Alam ko sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, hindi mawawala sa bawat probinsya ang palay. Okay? Agribusiness, agricultural business, agricultural products. Marami po kayo kasing mga rice fields dito sa atin. In Luzon area, ito yung pinakamalaking provider ng palay o bigas dito sa Pilipinas. Pero ito yung natutunan ko dito. Kahit anong klaseng negosyo naman po, ay talagang patok naman. Pumatok. Nakadepende po yan sa needs ng mga tao, sa environment, community, kung ano yung pinaka-target mo. Pero kung kayo po ay taga-probinsya at yung gusto ninyong negosyo ay makatulong sa kapwa, meron siyang long-term opportunities, di ba? Talagang mapagkakakitaan. At ang kagandahan dito ay pwedeng maipamana sa mga susunod na generation, ang rice milling business. Masasabi kong napakagandang negosyo ang rice milling business dahil ang negosyong to ay parang traditional business na dito sa Pilipinas nung matagal na panahon. Ang rice milling business po kasi hindi lang nakakatulong sa kapwa, kundi makapagbigay rin tayo ng opportunities sa communities. Hindi lang pang sarili, kundi makatulong din po tayo sa mga local farmers natin. Noon kasi, kailangan pa nilang pumunta sa malalayong lugar para magpamil ng kanilang palay. Kailangan meron kang minimum of 50 sacks or 100 sacks bago ka makapagpamil ng palay mo sa mga malalaking rice mill. Pero sa ngayon na po, marami na po mga kunuhan, mini kuno, dikuno, maliliit na mga rice mill, mga portable, mini rice mill, dami na. Yung single pass, marami na po dito sa Pilipinas. Kaya pumatok ang rice milling. Kikita ka na, meron ka pang iba't ibang mga business opportunity na pwede mong simulan tulad ng pagbabay in sell, pagbibinta ng mga ipa, pagbibinta ng mga darak, di ba? Mga feeds, pwede rin po. At ang kaganda dito kapag magbabay and sell kayo ng palay,
bili ka ng palay at bibinta mo na po yung bigas. Kaya maraming mga OFW na pumasok sa negosyong ito. At isa sa pinaka-recommendation namin ay ang pagbili ng kahit portable na rice mill machine lang po, but good quality, durable, at talagang tatagal ang rice mill machine mo. Kaya sa video nito, ini-introduce ko po sa inyo ang Shinong Rice Mill Machine. Ang Shinong Rice Mill Machine matagal na po dito sa Pilipinas, pero ito ay gawa mula sa South Korea at di kuryente lang po ito. Single phase lang, hindi na kailangan ng 3-phase transformer. At impeller type din po ito, hindi na po ito ginagamitan ng rubber rolls, kaya less broken ang bigas. 5-in-1 function na po ang Shinong Rice Mill Machine. Meron itong built-in elevator, husker, broken rice separator. Meron din po itong distoner. Ang distoner po ay nagsiseparate ng mga maliliit at mga malalaking mga bato. Kahit buhangin, mga white sand na sumasama sa palay o sa bigas, ay kayang-kaya niya po ito linisin, kayang-kaya niya i-separate. Makapag-provide or makapag-produce na po tayo ng good quality na bigas, malinis na, at wala na mga bato, makinis yung bigas. Talagang napakaganda po. Pero nakadepende pa rin po sa quality ng palay. Dahil kahit gaano kaganda, gaano ka-quality ang machine, at yung palay naman po ay hindi na ibilad ng maayos, hindi ito pumasok sa standard ng moisture content niya. Ang standard po kasi ng moisture content ng palay bago i-mill, dapat nasa 14% and below, para po less yung broken. Less yung broken. Makapagnegosyo ka na ng mga ipa, darak, binlid, marami pa po, bigas, yun. So ito po yung pinaka the best na business opportunity na pwede mong simulan sa taong ito. Kaya kung kayo ho ay interested, magsimula muna kayo sa mini rice mill. Portable lang po siya, hindi na po kailangan ng malaking space dito. 4 meters by 5 meters pwede na po. Sa kuryente naman po, kahit kuryente sa bahay ninyo, pwede po. Kailangan nyo lang po magpakabit ng 60 ampere switch breaker. Wirings niya is size 10 gauge at dalawang saksakan, dalawang heavy duty na universal outlet, at least 20 amperes each. Yun po ang kailangan. Sa space is depende po sa inyo kung gaano kalaki yung paglalagyan ng machine. Maglagay lang din po kayo, maglaan kayo ng space para po sa mga sakong palay, sakong bigas. Yun po. Sa investment naman po, magkano po yung investment sa rice mill? Nakadepende po yun sa budget ninyo. Kapag yung target nyo ay pang maramihan, pang malakihan, pwede kayong mag-invest sa mga malalaking machine. Don't worry po, meron din po tayo dyan. Meron kaming mga malalaking machine, meron din po tayong portable rice mill machine. Pero sa ngayon, ini-introduce ko lang po sa inyo muna ang Shinong Rice Mill Machine na gawa mula sa South Korea. Nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas. Nag-install din po kami. Meron kaming technician na pupunta mismo sa inyo. Libre na po yung pagkabit ng machine, pag-install, pag-conduct ng training. Tuturuan kayo paano mag-troubleshoot ng machine, paano magkabit ng mga spare parts, paano mag-operate. Kahit babae, pwede dito. Actually, marami na po kaming partners na mga user na ng Shinong Rice Mill Machine, na mga babae rin po. Makikita niyo naman po sa mga post namin sa Facebook. Kung gusto niyo po makita ang mga iba pa po naming mga details ng machine, pwede po kayong mag-message sa Facebook page ng Shinong Rice Mill Machines. Sa aking Facebook din po, Ian Canillas Vlogs at Ian Arcas Canillas. At dito rin po sa YouTube, pwede po rin po kayong magtanong or tumawag sa contact number na ibinigay ko dito. Ayan po ang cellphone number. Paki-message na lang po, pwede kayo po kayong tumawag from 9 AM to
to 5 p.m. po. So ngayon, maraming salamat sa inyong panunod sa video nito. At sana po, i-bless pa po tayo ng Panginoon. Igabay po tayo sa tamang business opportunity. Maraming salamat po. At kita-kits po tayo sa susunod nating mga videos. Maraming salamat.